Unahin ko na po muna yung inihain po ninyo na plunder and graft against kay Vice President Sara Duterte before the Ombudsman. Gaano po ka-importante itong inihain nating kaso, especially yung timing now na pinaplano rin pong sampahan ng impeachment ang Vice Presidente sa Kongreso? Ito pong na-file namin na kaso sa Ombudsman ay independent ito dun sa maifa-file na impeachment case laban kay Sara Duterte siguro February 9, ano? Dito kasi kinover namin lahat ng mga na-discovering anomalya noong Quadcom hearings, tapos dun sa aming sariling investigasyon at kung ano man iba pang nakalap namin na ebidensya. So dito, bukod dun sa 650 million pesos confidential funds na ito, alam na ng mga kababayan natin, yung Mary Grace Piatos at yung mga ibang fictitious names na ginamit para ma-liquidate o makuha yung pera. Bukod pa riyan, nung mayor, si Vice President Sara, ay nagwaldas din siya ng 2.7 billion pesos na confidential funds at ganun din yung modus. Ghost employees, fictitious names din yung ginamit. Kaya ito kasama yan. Then, isa pang natuklasan dun sa mga hearings nung sa Quadcom ay yung 8 billion pesos na overpriced na laptops. Yan, meron din. Tapos meron siyang 12 billion pesos na COA disallowances, 7 billion pesos na unliquidated cash advances, tapos merong 2 billion pesos mahigit na ill-gotten wealth at ito yung hindi niya na-declare sa SALN niya at meron din siyang mga dividendong nakuha mula sa isang drug lord nung siya ay mayor. So bribery naman yan. Kaya lahat ito, ilan lang yan dun sa mga naipasok doon sa kasong i-file namin. Although, sir, we understand na independent po yung kaso na yun kasi sa ombudsman siya. Yeah. Kaya lang kasi, we're expecting na magiging parallel dahil meron ting, sabi nga po Yes. ninyo, February 9, tama po ba? Sino po yung ina-expect Opo. natin na mag-file on February 9? And ano yung kaibahan po nung magiging, grounds nun compared nung nauna na impeachment? Yung para lang maliwanag, Opo. sa February 6 po matatapos yung 1-year ban. Kaya technically pwede na mag-file sa February 6. However, wala pong pasok sa House of Representatives sa February 6, kaya February 9 na maifa-file ito. Tapos, ang kaibahan nito doon sa na-file last year ay yung affidavit yung mga allegations ni Mr. Ramil Madriaga. But other than that, technically, the same allegations ito. Ngayon, yung mga hindi kasi sakop ng isang impeachment trial, ay dito namin pinasok sa graft and plunder cases na final sa Ombudsman. Senator, si Chiqui Vergel po ito, no? Kausap Yes, po Ms. namin, I believe yesterday or the other day, yung resource person po ng The Silent Majority. Ang sabi po niya, yung i-final kasi nila ay parang will go hand in hand with the impeachment. So parang one will strengthen the other. So I'm thinking yung sa inyo po, kung hindi po ako nagkakamali, ganun din po, hindi po ba? So para lang po mas simplify para dun sa mga nanonood po at nakikinig po sa atin ngayon. So maliban po doon sa something na mag-hand in hand po ang mga ito, I assume, so one will strengthen the other. Ano pa po ang mga advantages or nakikita po ninyo mga maidudulot nitong ifa-file po ninyo along with, kasi may impeachment nga po din? I agree po, no? Supplement itong ombudsman case and yung impeachment case. Just to be clear, ang kaibahan ng impeachment case, ito ay administrative in nature, meaning ang maximum penalty dito ay pagtanggal sa pwesto. Pero yung kaso sa ombudsman, ito ay criminal case
ang penalty dito ay pagkakulong. Kaya ano siya, yun ang kaibahan niya. Pero almost the same body of evidence na gagamitin, yung mga hindi covered ng impeachment trial, yung mga acts when she was mayor, pwede pa rin ipresenta yon to establish a pattern of behavior na hindi lang ito minsanan ginagawa ni Sara Duterte, kung hindi simula pa nung siya ay mayor, ay ginagawa niya na yung parehas na modus. Kaya that should help convince yung mga huwes dito, yung mga senador eventually, at yung mga congressman naman na i-impeach sa House of Representatives. Ano pong klase or anong nature po ng mga evidence po natin, lalo na po yung mga bagong evidence po? Mainly documentary evidence, yung mga sa confidential funds, sa Davao, dito sa OVP, sa DepEd Secretary. So, yan mga COA reports at yung mga other financial reports na sinamitin nila doon sa Quadcom. Pero meron din mga testimonial evidence kasi meron isang undersecretary ng DepEd na siya mismo ang nag-admit na isa siya sa tumatanggap ng payola galing kay VP Sara. So may ganyan. Then meron ito ngayon yung bago, yung allegations ni Mr. Ramil Madriaga. Ito rin ay nakapasok ito dito sa inihain namin na kaso. Then finally, yung bank accounts documents na sinamiti ko pa noong 2016 na nandoon yung pamilya Duterte kung saan nakikita kung paano sila tumatanggap every 6 months ng dividendo mula sa isang drug lord, at ito in the form of managers checks under their names. So 40 to 50 million ang natatanggap nung pamilya Duterte, simula kay Digong, Sara, Pulong, Baste, Hanilet, kasama si Kitty. Tumatanggap sila ng dividendo mula sa isang drug lord. In the case ni VP Sara, siya nung tinatanggap niya to ay siya ay mayor ng Davao City. So hindi lang sa hindi niya dineclare sa kanyang salin, kung hindi bribery din ito kasi siya ay nasa pwesto noong mga panahon na yon. Kaya solid itong ebidensya na present namin, and in fact na-confirm na ito ng ombudsman noong 2017 na parehas yung dokumentong nakuha nila from AMLAC doon sa aking mga dokumentong inattach nung aking plunder case labang kay Digong. Sir, medyo sa segue lang ako kay PBBM dahil po, as we all know, Yes. meron pong tatlo na impeachment case na isinampa laban kay Presidente. Although yung dalawa parang di pa natin alam kung talagang naisampa dahil hindi personal na ng SecGen. So ano po yung tingin ninyo dito, especially po sa timing ng pagsasampa? Ang tingin ko dyan, Miss Maricel, ay ito ay karapatan ng mamamayan na magsampa sila. No? Kung nakikita nilang merong impeachable offenses na gawa, so yan yon. Ngayon, responsibilidad din nila na magkalap ng ebidensya ukol dyan, and hopefully they'd be able to convince the House leadership na na bigyan ng pansin yung kanilang i-final. Pero kami, nakatuto kami dito, we are confident na ito ay lalagpas doon sa determination of sufficiency in form and sufficiency in substance sa House Committee on Justice, kasi it's almost the same as the one that was filed last year na nakapasa nga sa kanila, no, na i-transmit nga nila. Tapos nadagdagan pa ito nung testimonya ni Mr. Ramil Madriaga. So there is no reason for them to deny or to find this insufficient in substance, kasi the very same members of Congress ang nagpasa nito. Kaya yun. Pero parang ang mangyayari ngayon, magsasabay din yung dalawang impeachment. Impeachment versus PBBM and VP Sara.
parang ang hirap sa Kongreso ngayon pala. Ang daming mga ganap. Oo. Depende po yan kung gaano kabilis magtrabaho yung House Committee on Justice. Kasi kung marerefer na yan sa Monday, sa Tuesday, pwede na sila mag-organizational meeting, magpatawag na sila ng hearing, o following the 3-day rule, the first week of February, pwede na sila mag-conduct ng hearing to determine the sufficiency in form and sufficiency in substance. Pagka hindi sila nakalusot doon, by the time magpa-file yung mga impeachment against Sara Duterte, baka na-dismiss na yung kaso na yan. Yun lang yung isang anggulo. Ngayon, kung pumasa yan sa sufficiency in substance, and that's another matter. Okay. Ako, Senator Trillanes, Yes, Joey. dalawa yung tanong ko, pero pag-iisahin ko na kasi isang tao lang naman yung topic si Senator Bato de la Rosa, no? So para mahimayin nyo na, no, for us. First, yung update kung ano yung nasa saang estado na kayo doon sa kagustuhan yung mag-file ng ethics complaint laban sa kanya dahil sa hindi niya pagpasok, ano. Tapos pangalawa, kanina may mensahe daw ng happy birthday sa dahig itong dating Pangulo kay Senator Bato at sinabi, magpakatigas ka na parang bato. So, reaction nyo lang doon sa mga storya tungkol kay Senator Bato nitong araw na ito. Ang intensyon sana namin ay bigyan siya ng 6 na buwan na absence sa Senado para talagang wala ng lusot. So, we're counting around May, pwede na siyang file ng ethics case. Ang precedence kasi nito ay yung nangyari kay Senator Lacson. Yes. Nung siya ay nagtagurin, ano? Similarly, kasi ginawan siya ng kung ano-anong kaso ni GMA noon para ma-detain siya. After 9 months, nag-decide yung Senado na ipasara yung kanyang opisina at i-absorb na lang ng Senate Secretariat yung mga staff niya. So, we expect no less than that, pero we're pushing na ito ay ma-expel kasi ito wala siyang reason kung bakit siya nag-absent at hindi niya masabing he is being politically persecuted kasi si Senator Lacson noon, yun ang basis niya na tipong pine-persecute siya. 'Di ba? May outstanding warrant. Ito ay sabi ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, wala pang warrant sila na hawak. So anong reason kung ba't nag-absent si Bato kung hindi talagang dereliction of duty ito? Ayan. Yeah. So, Senator, by the looks of it, mukhang hindi nga papasok, baka abot nga kayo ng Mayo, no? Dahil, sinabihan ng kanyang, Tatay Digong na magpakatigas. So, sabihin, panindigan yung pagtatago, Yun ang basa ng ilang observers dyan. Tapos talagang, hindi nga nagpapakita rin. Based doon sa kanyang birthday messages, alam niya na ayaw niya na magpakita muna. Oo. Yes, pero ang dito kasi, alam nyo, kung talagang mahal niya si Tatay Digong, di ba? Sinasabi niya, talagang mahal na mahal niya, samahan niya doon, di ba? Mas hihimbing yung tulog niya, mas makakapiling niya yung pamilya niya kung pumunta na lang siya doon voluntarily. Kasi alam naman silang dalawa naman talaga yung nanguna dito sa Oplan Tokhang na ito, di ba? Bakit niya iiwan doon yung tatay-tatayan niya, di ba? So sana kung magpapakabato siya, magpapakatigas siya, sabihin nun, haharapin mo yung mga akusasyon sa iyo. Kung palagay mo wala kang pagkakasala, di mas mabilis na malitis yung kaso mo, di mas mabilis kang makakalaya. Ganun lang po yun. Sir, sa segue lang ako sa iba ha. Meron na po Opo. ba kayong napipisil na standard bearer for 2028? Or baka napag-desisyon nyo na? Kasi nag-meeting daw kayo, kasi nag-meeting na kayo, di ba? Kayo ay grupo na hindi magpapakipot. Oh. Sabi. Oo. So meron na? Sure na po ba yan? Okay, Oh. ganito po yan, yung get together namin nila Senator Risa, nila Kong Laila, yan ay periodically ginagawa namin yan. So
ito, it's just a social gathering. Sabihin na natin, syempre na pag-uusapan din yung iba't ibang mga issues. Pero primarily, hindi naman yaan yung focus. Kasi merong ibang grupo na composed of different organizations, yun naman ang tumatalakay nung tungkol sa 2028 elections. Yan po yung masasabi natin dyan. So ano po yung brainstorming dito? Oo. Sabi kasi brainstorming. Oo nga eh. Oo, About tsaka the anong things to issues come. po, yung ibang issues din po na sinasabi po ninyo? Marami kasing issues of the day eh. Ito nga, yung mga impeachments na ipa-file, itong plunder case na final, tapos may mga ongoing investigations, yung flood control, ganon. Pero ang palagi kong sinasabi, while we are actively engaging on the day-to-day issues, but we should not lose sight of the 2028 elections kasi napaka-critical ng 2028 elections para sa ating bansa. Pagka mali ang pagkapili ulit ng mga kababayan natin dito, baka hindi na tayo hindi na tayo tumagal as a democracy. Specifically, pagka nakabalik ang mga Duterte sa poder. Kasi dito nga pinapakita namin sa mga fina-file naming kaso kung paano sila magnakaw ng pondo ng gobyerno. Tapos nakita naman natin kung gaano sila kabayolente ng mga tao. Nakita nyo po, sabi ni Sara, pupugutan niya ng ulo si President Marcos. Nakita nyo si Pulong, sasaksakin niya yung bugaw. Nakita nyo yung tatay, di ba? Libo-libo yung pinapatay na Pilipino. Ayokong pagdaanan natin ng bansa natin yon, kaya we're doing our best to make sure na hindi nga ganun ang mangyari. Yeah, kasi parang nangyari din yan sa Amerika, Senator Trillanes, na parang late na sila nagkaroon ng mga pormahan, hindi na sila nakahabol kung sino yung leading. So ganito rin ba yung concern ng grupo ninyo na kung matagal pa kayo magsisipag-porma, baka napormahan na ng todo ng kabila? Definitely. Ang kuwan dito is, if there is one lesson learned noong 2022 elections, yung pagka huli ka ng nagdesisyon, huli ka na magsisimula. At nakita naman natin kung anong resulta noon. Hindi maganda. So ngayon, napagkaisahan ng iba't ibang grupo na mas maganda ng maaga yung pagpili at pagsimula na sa ganon mas gumanda yung tsansa ng middle forces na tinatawag ko. And I won't even stop there. Ang tinutulak ko nga ay magsanib pwersa pa. Ang middle forces, yung mga kakamping and the others with the administration supporters. Kasi pagka ganon, mas malaki yung tsansa talaga na matatalo nyo yung mga pwersa ng mga Duterte. So yun ang tinutulak ko personally. Yeah. Nakita natin yung kakamping forces na buhayan ng loob kahapon dahil nakita na magkasama si Senator Kiko at saka si Mayor Lenny. Yes, so kumbaga yan yun. Pero nakita naman natin yung resulta kung yung kakamping lang ang tutulak. 'Di ba? Nagkaroon na ng ceiling It's below 30%. And it was not enough. And it won't be enough again. Lalo na ngayon, wala pa nga tayo sa kung sinong napili talaga na tatakbo 'di ba? So lalong hindi natin nakikita yan. Kasi after nung 2022 elections, yung 30% na bumoto kay then VP Lenny ay nag-disintegrate kasi hindi naman na-consolidate yun dahil napabayaan na. So ngayon, magba-back to zero ka ulit. And you cannot assume anymore that you'll still get that same number. Kasi maraming naglipatan na ng kampo, di ba? May mga botante ngayon, yung mga 12 years old noong 2022 ay magiging 18 years old na itong 2028, botante na sila. For all you know, hindi na nila kilala si Lenny at that time. So, kailangan mo talagang mas maaga-agang magpakilala. Ngayon kasi si Sara umiikot na Umiikot na siya, di ba? Ano ba ito? Pinapartidahan natin siya?
ganun ba tayo kagaling at pinapauna natin siya? Wag naman. Wag tayong magkumpiyansa ng ganyan. So sir, paano po tinatanggap ng mga kaalyado ninyo yung inyo pong isinusulong na pakikipagtulungan sa admin? Parang ano kasi ito, Uniteam Part 2 ba yan? Pero magkaiba na yung magkakampi, di ba? Yes, Oo. marami namang open-minded, no? Of course, may mga purists dyan na ang kanila mas importante yung pure yung ano nila, yung kanilang methods. Pero sinasabi ko, pwede naman kasi ang importante, pure yung intentions mo na magsilbi sa bayan, ayusin mo yung ating bayan. Yung methods ng pag-aalyansa, ito ay just being strategic, di ba? Na tipong mas importante yung mananalo tayo para makapagsilbi tayo kaysa yung sabihin mong ang importante, pure ka kahit matalo ka. I won't buy that kasi in the end, talo yung bansa dyan at yung mga kababayan natin. Pero paano po ninyo tatanggapin yung mga ipupush naman na standard bearer kung sakali ng admin? Lalo na ngayon, for example, ang medyo pumupronta si Secretary John Vic Remulla. Paano po ang magiging kaso? Paano magiging negotiation kung sakali? Sa aking impormasyon ay pati si General Torre ay isa sa kinukonsidera. No? Okay. Ang magiging usapan naman kasi dito pwedeng kung sino yung mas mataas dun sa standard bearer ng middle forces at yung standard bearer ng admin, kung sino mas mataas, yun ang magiging presidential candidate. Tapos magiging vice president na lang yung sa kabilang kampo. Yan ay negosyasyon. Mas maganda nang na-float ito para bumubukas yung isipan ng mga kababayan natin that this is possible. Kasi ang importante dito ay yung interest natin na ayusin natin yung ating bayan, di ba? Para mapagpatuloy din yung mga programa nitong Marcos administration. At the same time, yung mga bagong reform agenda ng mga middle forces ay maipasok din sa programa by 2028. So, importante, pag nagsanib persa, mas magandang tsansa. Kung sino mas laban mataas sa mga survey. Yeah. Okay. Pwedeng ganun. Pero sa So, side niyo po, diba? may na-shortlist na po kayo for President, Vice President. Ako kasi personally, ang bet ko, ang gusto kong itulak ay si Senator Risa Hontiveros. Kasi nakita natin yung qualities niya, hindi lang sa yung pagkatao niya, di ba? Tapos yung kanyang tapang at pakikibaka, no? Yung leadership niya, these trying times, talagang andyan siya. Hindi siya nagtatago sa safety nung kung ano man. Kasi very convenient. Alam mo, karamihan ng politiko, mas gusto nilang nagfe-fence sit lang Yung nanonood lang, tas pag nakakita ng opportunity sa katatalon. Hindi ganyang klaseng leader ang hinahanap natin. Kasi yung mananalo sa 2028, mabigat ang kakaharapin. Kasi kung matalo itong mga Duterte, they will still be around and they will continue to create trouble and problems for the country. Kasi bata pa yan nais niyan bumalik sa poder, nakatikim na yan sila, kaya parang talagang hindi sila mapalagay until makabalik sila sa poder. So magugulo pa rin ang maraming problema kakaharapin yung bansa, kaya kailangan natin yung leader na gusto talagang magsilbi sa ating bayan bilang Pangulo. Sir, sorry pahabol lang. Baka lang may naulinigan kayo kung sino yung pwedeng makatandem ni VP Sara. Ang nababalitaan namin ay si Senator Marcoleta, ang isang pumupustura bilang Vice President. Ay, hindi si Ay. Meron ding impormasyon na si Senator Cheese ay nag-a-apply din. Maraming mga aplikante. But I think ang nangunguna o nakakaalamang diyan ay si Marcoleta.
I see. Naku. So maagang paghahanda na nga yung nangyayari ngayon, ano. Pero Senator, mukhang kailangan din po namin kayong makausap sa mga susunod na araw pa kasi ang dami pa naming inaantabayanan na developments. But for now, maraming salamat po sa inyo, Senator Antonio Trillanes. Thank you, Senator. Maraming salamat po sa inyo lahat.